Grabe po yung baha ngayon sa Quezon City, no? Kaya nga naman, sana makonsensya po itong mga taga-DPWH at mga kongresista na yumaman, na kinabang. Hindi lang po itong mga kongresista, pati na rin po ang kanilang pamilya. Sa kinita po nila, no? Pumaldo po sila sa mga proyekto nilang flood control. Pero walang nangyayaring flood control, kundi flood lang po ang nangyayari. Walang control po, mga kababayan natin. Alam niyo po ba na bago pa man bumaha ngayong araw, nakaraan po ay talagang nagalit na po itong si Jay Belmonte, mga kababayan po natin. At kinall out niya na po ang iba't ibang congressman. Kinall out niya na po ang mga taga-DPWH dahil po sa mga matitinding baha na nangyayari sa Quezon City. At ayon po kay Jay Belmonte, nagulat po siya na napakarami pala, no? Napakarami palang mga flood control na naka-allocate sa buong Quezon City, pero hindi po ito nararamdaman, particularly po ng mga residente na nabibiktima po ng mga baha. Samantala, ang ilan po ng mga anak ng mga kontraktor, abay, barya lang daw po ang 759,000 na kinakain po nila sa isang kainan lang. So, ganyang karami nilang pera at galing po ito sa kaba ng bayan, kaya tinawag na po sila ng mga scholar palamunin ng mga ordinaryong trabahante. Okay, so punta natin itong si Joy Belmonte, mga kababayan natin. Pakinggan natin ang pag-call out niya sa DPWH. At the same time, no, dami na po yung mga kongresista rito dahil sila po yung nag-insert sa bilyong-bilyong pondo para po sa mga flood control sa iba't ibang lugar. Government agencies tulad ng DPWH na kumuha ng Certificate of Coordination mula sa city government bago magpatupad ng anumang proyekto. Ginawa natin ito para siguruhin na may sapat na konsultasyon sa publiko, maiwasan ang duplication at overlapping ng mga proyekto para hindi masayang ang pondo ng taong bayan, akma ang proyekto sa ating iba't ibang mga development plans tulad ng Local Development Plan, DRRM Plan, Drainage Master Plan at iba pa, at protektado ang ating mga komunidad mula sa posibleng negatibong epekto ng mga proyekto. Consistent ang ordinansang ito sa Local Government Code kung saan nakasaad na bahagi dapat ng bawat national government project ang coordination at prior consultation sa mga apektadong LGU. May ganitong provision rin sa Executive Order No. 124 Series of 1987. Noong matapos ang aming Drainage Master Plan noong katapusan ng taong 2023, agad namin binigyan ng kopya ang DPWH. Kaya sa pagpapatupad ng mga flood control projects ng DPWH, tila nabaliwala o hindi ito naaayon sa aming Drainage Master Plan. Based on our initial review, only 315 of 1,652 DPWH projects in Quezon City, and I'm referring to all projects, not just flood control projects, a mere 19% applied for a certificate of coordination. Of that number, only 138 or 8.4% were approved. 136 of these were vertical projects, katulad ng mga multipurpose hall, barangay hall, covered courts, etc. And only 2 were flood control projects. Marami tayong kababayan na hindi makapaniwala kung bakit hindi natin alam agad kapag may mga proyekto ang DPWH. Dahil nakasaad naman sa mga batas ang coordination, we assumed regularity, expecting our national agencies to respect locally crafted and nationally crafted policies. Pero noong sumabog na ang issue tungkol sa malawakang anomalya sa flood control, kumilos kami agad para hanapin at suriin ang mga ganitong proyekto sa ating pong lungsod. Ayon sa listahan na nasa sumbong sa Pangulo website, may 141 flood control projects na natukoy dito sa Quezon City. Pero bukod dito, may natuklasan pang dagdag na 113 projects ang aming Department of Engineering mula sa ulat ng ating mga barangay, impormasyon mula sa ating mga residente, at sa mismong project and contract management application website ng DPWH. Grabe, mga kababayan natin ha. Tignan mo kung gaano kadaming flood control project, pero wala pong coordination sa local official ng Quezon City. So, malinaw po na may mga gumagawa talaga ng ganito para sila po yung kumita. Kasi kagaya ng pinapaliwanag ni Mayor Isko Moreno kung bakit hindi sila kumukuha ng permit sa mga local official. Kasi nga po, kapag kumuha po sila ng permit, kailangan po nila bumayad
lalong-lalo na po itong mga kontraktor. Kaya kung mapapalusot nila, dahil ito po is national project na hindi dumaan sa LGU, ay ligtas po sila sa pagbayad ng buwis. So kung ang ordinaryong tao, ordinaryong Pilipino, ordinaryong manggagawa sa private man o sa gobyerno, ay kailangan bumayad ng buwis. Whether you like it or not, hindi po pa nakukuha yung sahod mo, ito po ay diniditak na. At kinakain pala ng mga magnanakaw, anak ng mga magnanakaw sa proyekto ng gobyerno. Kinakain nila ng isang araw na ng tagsi 700,000. Punta natin ulit si J. Belmonte. This brings us to a total of 254 flood control projects in the city amounting to more than 14 billion pesos. Sunod na So 14 billion, parang Maynila din, kasi Maynila 14 billion din sinasabi ni Isko eh. discuss ngayon ni City Engineer Del Peral ang mga detalye. Pero base sa masusing validation na ginawa ng kanilang department, ang ilang obserbasyon na nangangailangan ng agarang paglilinaw. Una, may mga proyekto na mali ang lokasyon kung ikukumpara ang project title sa coordinates ng project location. Second, may iba na hindi tiyak kung saan ang project site kung pagbabasehan ang project title. Kaya mahirap tukuyin kung talagang nagawa o natapos ang proyekto. Pangatlo, meron na ring mga proyekto na parehong-pareho ang approved budget for the contract o ABC o parehong-pareho ang contract cost kahit iba-iba ang lokasyon. Tila bang may template lamang na ginamit. May mga projects din na dineklara ng completed pero nung binisita namin ang site, nakita namin na ongoing pa ang pagpapagawa. Ang pinakamalala, may mga proyektong hinati sa napakaraming phases. Meron pa ngang umabot ng 66 phases. Masyadong generic ang project titles. Grabe no. So mga malalaking syudad na ito mga kababayan po natin nagawa nila ng mga ganitong klaseng kalokohan, anomalya. So ako naniniwala ko dito kay J. Belmonte sadyang hindi nila alam yung mga na-implement na proyektong ito. Kasi ganoon din po yung kiniklaim ni Mayor Isko na hindi nila alam yung mga national project na ito dahil hindi naman nagpapaalam yung mga taga-DPWH. Ayaw nga nila bumayad. Nahuhulog sa flood control structure, quote-unquote. Pero ano po ba talaga ang mga proyektong ito? Retaining wall ba? Pumping station po ba? Dredging po ba? Slope protection po ba? Halimbawa, yung project na may 66 phases, ang title lang, Rehabilitation of Flood Mitigation Structure along San Juan River. Sa 4.3 kilometer stretch na sakop ng Quezon City, saan banda kaya yung phases 1 to 66? Ano po ba ito? Isang pako kada taon? 7 sa top 15 contractors sa listahan ng Pangulo ay may proyekto din dito sa lungsod. Inaasahan namin na mas marami pa kaming matutuklasan habang patuloy kaming tumatanggap ng feedback mula sa ating mga residente at mga barangay. Grabe mga kababayan po natin Ang dami po ng na-discovery po nitong si Miss Joy Belmonte, mga kababayan po natin, na flood control dito po sa Quezon City. Pero tingnan nyo po yung inabot ng Quezon City. Ngayong araw po, at habang tayo po ay nag-uusap ngayon, ako po ay nagsasalita, binablog ko po ito, ay hindi pa po tapos ito mga kababayan po natin Tuloy pa rin po yung pagbaha at tuloy pa rin po yung pagsusuong ng ating mga kababayan. Samantala, sinasabi ni Bunuan, na marami daw po yung mga matitino sa kanyang ahensya. Marami daw po at hindi naman daw po lahat ay involved dito sa mga anomalyang flood control. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, noon pa man ay ginagawa na po ito ni Tatay Digong, yung paglilinis. Marami ang takot nung panahon ni President Duterte na gumawa ng ganitong klaseng pagnanakaw. Particularly po sa DPWH. Dahil alam ni Tatay Digong papangalanan po sila kaya bigla silang natakot mga kababayan po natin. Alam mo, bago natin pakinggan itong si Bunuan, ipakita ko lang po sa inyo yung sa Indonesia, kung anong nangyari po sa mga kurap na politiko. Paano po nagalit ang kanilang tao, paano po nagalit ang mga Indonesian. I-play lang po natin ang konti. Ayan Grabe po. Napakatindi. Alam mo ganyan kagalit po yung mga Indonesian dahil sa mga kurap na politiko. Nagsusunog na po sila, talagang, talaga, physical na po yung kanilang ginagawang pagrarally.
sa atin kaya kailan po maglalabas yung tao at kailan magkaisa ang sambayan ng Pilipino against po sa mga magnanakaw na politiko ito. Diba? Imagine mo, malinis yung confidential fund ni Vice President Sara, pero pilit nila binibigyan ng mali siya, pilit nilang ginagawa ng isyo. Yun pala, itong mga corrupt na mga kongresistang ito, corrupt na nasa gobyerno, corrupt na nasa DPWH, sila pala yung may tinatago. Kaya galit na galit po sila na makabalik ang isang Duterte sa palasyo. Dahil posibleng maungkat ang kanilang mga katarantaduhan, mga kababayan natin. Ito, pakinggan natin si Bunuan. Tingnan natin, no? Kasi marami siyang dinideny. Sinasabi niya na malinis daw po ang kanilang ahensya. Alam mo kung marunong lang si Bunuan, no, makiramdam, dapat siya mismo ang voluntaryong umalis sa kanyang opisina. Talaga kasi, yan na po eh. Imagine mo, sekretary ka, pero hindi mo alam yung mga anomalyang ito. Paano? Pwede ba yun? So, nagpapatunay lang na kung weak leader si Bongbong Marcos, ikaroon din si Bunuan. Kasi hindi niya po imbestigahan, hindi niya po nalaman itong mga billion-billion na mga flood control na naging ghost project. Ating lahat ang kalutasan ng problemang ito na kagagawan lang ng ilang sangkot at mga iskalawag. Kaya po kami nananawagan na magtulong-tulong tayo. Taas noo ko pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Ilan po yun sila? Di ba? So, ito utos na naman ito kung sino mang tarpulano para magsalita itong si Bunuan at pabulaanan yung allegation ng taong bayan na DPWH, no, ay halos lahat magnanakaw. Alam mo kasi, nagiging ano na ito, parang virus na ito eh. No? Kalakaran na kasi ito sa DPWH. Kaya hindi ako naniniwala na may malinis pa dyan sa DPWH. Kasi kung titingnan nyo, halos lahat ng mga lugar, no? Halos lahat ng mga district engineer, may mga reklamo against sa kanila dahil po sa mga maanomalya ng mga proyekto. And yung pagpapatupad po nila ng mga proyekto na wala pong coordination sa mga local officials. Yan. Diyan o makikita na talagang tarantado sila. Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong na matukoy ang mga taong sangkot sa mga katiwalian sa mga paggawaing bayan. Malaking bagay yan. Magsalita lang kayo sa social media, come up with your opinion, and then please promote. Isa kasi sa pinaka-challenging sa ating lahat is yung choosing the right leaders, especially during elections. This early, dapat masabi na natin, masabihan natin yung mga kaibigan natin, mga colleagues natin, mga classmates natin, that good governance always starts with choosing the right leaders. Kaya sana by 2028, we will be able to really come up with the right mindset. So mukhang maaga na po nagre-remind, no? Itong si Mayor Magalong din kung sino po yung dapat iboto pagdating ng 2028. So tingnan natin mga kababayan na malayo pa tayo doon, no? Sa ngayon marami pa tayong madidiscover and tayo hindi rin po tayo sigurado kung ano po yung magiging desisyon nitong si Mayor Magalong, kung sino po yung kanyang kakampihan pagdating po ng 2028. Sa ngayon, dito muna tayo sa mga maanumalyang flood control na ito at sa mga magnanakaw na nakaupo ngayon sa gobyerno. And obserbahan po natin ano yung magagawa ng investigation na ginagawa ni Bongbong Marcos. May magagawa pa talaga siya o hanggang salita lang itong si Bongbong Marcos. Kita nyo, no? Wala pang bagyo yun. Ulan pa lang yun. Pero grabe, no? Lumubog na po yung mga sasakyan sa Quezon City. How about kung may bagyo na talaga ng malakas? So, dahil wala eh. Kung may mga flood control man, hindi nila sinundan ang master plan, hindi naman nakalabas ng tubig. Ang tubig ng basta-basta. Anyway, tingnan natin mga kabayan. So, galit na po yung mga LGU and malalaman naman po natin, no? Kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Ito ba ipakitang tao lang ng mga LGU? Kasi posible rin, no?
Kayo mga LGU ay kasabwat din po sila. Pero dahil kayo nagkakaipitan na, posible na hugas kamay din po sila. And yan po is malalaman natin dito po sa pinagkakatiwalaan po natin na Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita. Although mahabang proseso ito, pero ang importante ay malaman po ng taong bayan. Kasi ang tunay na aksyon, ang pagpapanagot, ay dito po kay Bongbong Marcos. Kaya niya pong panagutin yung kanyang mga pamilya, kapamilya, kaalyado, na sila po yung involved sa mga maanomalyang insertion sa mga flood control at dito po sa sinasabing CATCOM ni Mayor Magalong. Okay, maraming salamat po at yan lang po ang ating panibagong update. Ingat po kayo lahat, mga kabayan po natin, lalo po yung nagpapiyahe sa EDSA kasi mukhang hindi pa humupa ang tubig sa ibang parte po ng EDSA. Thank you and God bless po mga kabayan.